Ang lalaking ito ay tinawag na Lee. Siya ay isang batikang minero mula sa ibang dimensyon. Ang kanyang pang-araw-araw na trabaho ay magsuot ng hazmat suit at taon na ang nakalipas. At hindi lang siya nakatanggap ng kompensasyon, siya rin ay pinilit na umutang. Alam ng isang lalaki na noon, iginiit ng. Sa puntong ito, ang ating batang lalaki ay ganap na nalubog ng shadow armor. Isang interdimensional. Humanoid ang umuungal mula sa likod nito. Nainis siya na masyadong maingay. Isang anino ang lumitaw sa lupa at nilamon nito. Ang interdimensional humanoid. Ang susunod na target ay pinutol. Talagang kinamumuhian ni Ye ang nakakasuklam na amoy ng halimaw na ito. At para sa mga tao, itinatali niya sila. Natakot sila sa kanya. Nagtataka ang estatwa kung ano ang gagawin ni Ye kung ibabalik niya sa kanya ang kanyang katawan. Nakiusap sila kay Ye na pahalagahan sila. Nagbigay sila ng dahilan na sila ay sumusubok lamang na makaligtas at idinagdag na kung wala sila, hindi magigising si Ye. Nabanggit nilang medyo mabangis sila upang magising siya. Tinanong niya kung ngayon ay dapat siyang magpasalamat sa kanila. Sumagot ang mga lalaki na wala ng dahilan upang magpasalamat at iminungkahi nilang magkunwari na walang nangyari habang siya ay pinapalaya sila. Sumagot si Ye na hindi lamang siya sila palalayain, tutulungan pa niya silang makalabas. Kinuha niya ang kanilang mga maskara na nagdulot sa mga lalaki na umubo ng dugo. Nang matapos na siya, nilapitan niya ang iba. Isa sa mga lalaki ang nagsabi na hindi siya gumawa ng anuman. Sa hindi inaasahan, ibinigay ni Ye sa kanila ang Nenji Corporation na ang mga magulang niya ang nagdulot ng $1,000,000 na pagkalugi. Nakaramdam siya ng awa para sa bata. Sumagot ang isa pang lalaki. Mga baterya mula sa mga lalaki kanina. Bumulong ang estatwa kay Ye na itago ang kanyang walang silbing awa dahil magdadala lamang ito sa kanya ng kamatayan. Sinabi ni Ye sa kanya na tumahimik dahil hindi niya kailangan ang kanyang pangangaral. Ang anino ay hinamon siya upang makita kung siya ay matatag pa rin kapag siya ay nasa bingit ng kamatayan. Nang siya ay lumabas mula sa yungib, nakita niya ang mas marami pang humanoids. Hindi siya umaasa na magkakaroon ng napakarami sa labas ng yungib. Sinabi ng anino sa kanya na maaari niyang ibigay ang kanyang katawan sa kanya o maaari niyang harapin ang basura sa kanyang sarili. Hindi makapaniwala ang anino na ang kanyang mga binti ay nanginginig na mula sa simpleng mga rabo. Pinapaalalahanan siya ng anino na kung wala ang kanyang kapangyarihan, siya ay wala. Tumalon si Ye upang iwasan ang atake habang sumasagot na hindi niya kailangan ang kanyang pangangaral. Sinipa niya ang pangil ng humanoid. Napansin niya kung gaano kagaan ang kanyang katawan. Sinubukan ng humanoid na putulin siya habang isa sa mga nilalang na iyon ay lihim na umatake mula sa likuran. Nararamdaman niya ito, at nakaiwas siya sa oras. Maaari niyang sabihin na ang kanyang mga reflexes at bilis ay lubos na tumaas. Ang estatwa ay pinagtawanan. Nang siya ay mayroon ng shadow system, ngunit siya ay mahina at pathetic pa rin. Nag-ipon si Ye ng enerhiya sa kanyang kamao at sinabi sa kanya na walang dahilan para maawa dahil kasalanan ng bata iyon dahil mahina siya. Idinagdag niya na kung siya iyon, lalaban siya hanggang na tumahimik. Ang nilalang na humanoid ay nawasak ng si Ye ay sinuntok ito. Naguluhan siya nang ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng labis, ngunit alam din niyang pero alam din niya na ang paggamit lamang ng kanyang katawan para umatake ay hindi sapat upang masaktan sila. Nais niyang magkaroon ng armas. At habang tila nakasunod, nagtipon ng mga anino sa kanyang palad. Sa kanyang gulat, isang dagger ang nabuo mula sa mga anino. Ginamit niya ito upang makita kung ito ay epektibo. Hinampas niya ito at nalaman na kaya rin niyang patayin ang mga hybrid na nagdala sa kanya upang isipin na siya ay nagising. Isang tao ang nakapagpabagsak ng suntok sa kanyang likod. Agad siyang umatake pabalik at pinugutan ito. Masaya siya na sa wakas ay nagkaroon siya ng kapangyarihang lumaban pabalik. Dumugo ang lupa. Si Ye ay nakahiga doon na humihingal. Napatay niya ang lahat ng mga abnormalidad. Pagkatapos ay ipinaalam ng sistema sa kanya na matagumpay ang kanyang ebolusyon. NASA Erang. Ang susunod na alam natin ay si Ye ay nakahiga sa kama ng ospital habang ang nurse at ang doktor ay sumusuri sa kanya. Iniulat ng nurse na wala siyang mga pinsala at lahat ng mga vital signs ay normal. Kaya, ito ay isang palaisipan kung bakit hindi pa siya nagising. Sumagot ang doktor na normal ito para sa isang ascender, lalo na sa kaso ni Yi kung saan ang kanyang tibay ay ganap na naubos. Sa kamatayan para mapabayaran ng korporasyon. Nagbiro ang lalaki na akala niya ang tao ay papabayarin sila para sa kanilang buhay. Kaya, ang kanyang katawan ay kailangang umangkop sa bagong antas. Naging interesado ang nurse kay Yi nang malaman niyang siya ay isang ascender. Tinanong niya kung anong antas siya. Napansin ng doktor ang kanyang pagkasabik at sumagot na malalaman nila kapag siya ay nagising. Sinabi ng doktor sa kanya na pupunta sila sa susunod na silid, ngunit gusto niyang manatili ng kaunti pang oras upang titigan siya dahil siya ay gwapo para sa kanya. Samantala, ang anino ay nababahala na ang kanyang kinapitan ay isang tao, isang irang, hindi na
Inaasahan niyang sa kanyang katayuan at kapangyarihan, kapag nagising si Ye, dapat sana ay nasa S-rank o A-rank siya, sa pinakamasamang B-rank. At gayon pa man, si Ye ay naipit sa isang E-rank na shell. Ngunit sa kabila nito, nakikita pa rin niya siya nakawili-wili dahil sa kabila ng pagiging E-rank, talagang nag-trigger siya ng kapangyarihan ng Shadow System at bumuo ng isang anino sa unang subok. Sayang lang na hindi niya kayang tiisin ang 10 items ng kanyang kapangyarihan. Nagising si Ye at nagtanong kung bakit siya nakakapit sa kanya. Ininform ng anino ang mababang tao na siya ang Ancient Supreme Entropy Extinguishers ruler ng mga realm ng ibang mundo. Inutusan siya na ialok ang kanyang katawan sa kanya at sa sandaling maibalik niya ang kanyang trono mula sa mga traitor. Tao ay sumagot na walang silbi dahil patay na ang mga tao, kaya mas mabuti na lang na kumita na lang siya. Narinig niya ang lahat, lalo na ang ng kanyang clan, gagantimpalaan siya ng masagana. Akala niya ay nag-iimbento lamang ito ng mga bagay. Idinagdag niya na walang paraan. Naibibigay niya ang kanyang katawan sa isang pangit na tulad ng ipis. Nainis ang anino. Pagkatapos ay pinilit niya. Si Yen agad na ialok ang kanyang katawan dahil iyon ang tanging dahilan kung bakit siya umiiral. Nagtanong si Ye kung bakit siya nakakapit sa kanya sa lahat ng tao. Isinasaalang-alang niya ang posibilidad na ito ay isang evil spirit possession. O marahil ito ay simpleng nahulog sa kanyang kagandahan. Dahil sa tila hindi matatag na pag-uugali ng tao, mas alam ni Ye na huwag siyang pasiglahin. Sa isang punto, natatakot pa siyang subukan ng tao na pilitin ang sarili sa kanya, isang bagay na akala niyang kaya niyang hawakan. Ang tunay na nagpalungkot sa kanya, gayunpaman, ay hindi niya alam ang kasarian ng entity. Marami siyang mas intrusive na mga iniisip. At nagsimula itong makainis sa anino. Tinanong siya ng anino kung anong uri ng kalokohan ang iniisip niya. Nagsisi ito sa pagpili ng E-rank na tao. Kung hindi naging agarang sitwasyon, mas pipiliin itong kumuha ng matandang aso kaysa sa E-rank na basura. Ang anino ay sinabi sa kanya na mayroon siyang 3 araw, at kung hindi siya makakaabot sa D-rank sa loob ng 3 araw, aalisin siya ng lubos. Naguguluhan si Ye. Bahagi na tinawag siyang mahina. Sa kanyang isip, may mga pagkakataon na ang isang tao ay nagiging mahina. Dahil sa alam niya, siya ay nasa isang ospital, at gayunpaman, itinapon siya ng anino sa isang portal. Sinabi ng anino na itinapon siya sa isang portal. Sinabi ng anino kay Ye na siya ay nasa pugad ng insekto, ang E-rank na pagsubok ng kanyang lahi sa loob ng gate ng ibang mundo. Sinabi niya na, bawat miyembro ng Skyborn clan ay maaaring sumubok nito ng isang beses pagkatapos maabot ang pagiging adulto. At dahil siya ay nagmamay-ari kay Ye, na-refresh nito ang kanyang trial count. Nagpakita ang isang armored beetle. Nagulat si Ye na alam niya ang species na iyon. Ang anino ay nagpabatid sa kanya na ang shadow system na ibinigay sa kanya ay nagbabasa mula sa kanyang knowledge base. Inaasahan nitong magugustuhan niya ito. Sa kalaunan, inisip ng ating batang lalaki ang tungkol sa shadow system. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang dagger at pinutol. Ito, nagulat siya sa bilis niya. Ang beetle ay naghis ng galit. Alam ni Ye ang blind spot nito at tinarget ito. Siya ay tumalon ng mataas upang maabot ang likod ng beetle. Pagkatapos nito, siya ay lumapag sa likuran nito. Agad na umatake ang beetle. Kinailangan ni Ye na itusok ang kanyang dagger sa lupa upang makahanap ng tamang posisyon. Hindi niya inaasahan na magiging matigas ang shell nito. Ang anino ay tinawag siyang walang silbi. Pagkatapos ay tinanong kung mayroon lamang bang brute force si Ye. Sumagot si Ye na ang kanyang paraan ng pakikipaglaban ay wala sa hindi dahil sa kanilang sarili, kundi dahil sa kabaliwan ng mundo. Nang handa na ang lahat, panahon na kanyang negosyo. Binalaan siya ng anino na huwag magmakaawa ng tulong kapag natalo siya. Nagsisimula ng maiinis si Ye. Siya ay nagtataka kung talagang may mga mahihinang puntos ang beetle. Tinanggihan nito ang kanyang mga atake at tinamaan siya. Nahulog siya sa isang pader. Napansin niya ang isang malagkit na likido sa kanyang balikat. Sinabi sa kanya ng anino na bumangon. Nakita ni Ye na ito ay mula sa sugat ng beetle. At ito ay dugo nito. Ngumiti siya nang sa wakas ay natagpuan niya ang kahinaan nito. Agresibong umatake ang beetle. Si Ye ay determinado na ipakita kung sino ang tunay na duwag. Nagulat ang anino na ginamit niya ang Shadow Eye. Nakayanan niyang putulin ang ilan. Sa mga paa, tinukso siya ng anino sa pagtatanong kung ano ang silbi ng pagbasag ng isang paa lamang. Sumagot si Yena ng walang isa sa mga front legs para sa depensa, mas madali niyang maabot ang mahina nitong bahagi at kailangan niyang magkaroon ng mas epektibong sandata para doon. Binago niya ang kanyang dagger sa isang lance, tinaga ang ilalim ng beetle upang puwersahin itong bumangon. Alam niya kung bakit ang beetle ay nakahiga ng tahimik dahil ang mahina nitong bahagi ay ang tiyan nito. Siya ay pagod. Ngunit nanalo siya. Nagbuhos ang beetle ng isang kristal. Tinukso siya ng anino dahil sa hingal mula sa pagpatay ng isang simpleng E-rank. Para sila ay magtrabaho.
Akala nila ay may landslide ng yumanig ang lupa. Isang lalaki ang tinawag silang sumigaw dahil sa shield bug. Bigla niyang naramdaman ang agos ng kapangyarihan na pumapasok sa kanyang katawan. Sinipsip niya ang kristal at napagtanto na ito ay isang X-Pack. Ipinagbigay alam ng sistema sa kanya na may plus 0.2% na pag-unlad upang makapasa sa dunk. Ipinagbigay alam ng anino sa kanya na ito ay isang energy stone at may pagkakataon na tumaas ang kanyang antas ng kakayahan. Nakaramdam siya na may paparating ngunit hindi siya makakita. Pagkakataon na taasan ang kanyang kakayahan. Nakaramdam siya na may paparating ngunit hindi siya makakita. Nang anuman, iminungkahi ng anino na gamitin niya ang shadow eye upang tumingin. Tinanong niya kung ano ang kasanayang iyon. Sinabi ng anino sa kanya na kailangan lamang niyang ituon ang kanyang shadow energy sa kanyang mga mata upang ma-activate ang shadow eye skill. Sinunod niya ito at matagumpay na na-activate ang kanyang shadow eye level 1. Nagbato ang nilalang ng mga spike sa kanya. Halos tinamaan siya. Nang ang spike ay natigil sa isang bato, naglabas ito ng berdeng bula. Tinanong ni Ye kung ano ang mga darts na iyon. Nakaramdam siya ng atake. Muli, siya ay agile at flexible na sapat upang umiwas dito. Nagtanong siya kung ang shadow eye ay defective dahil hindi siya makakita. Nang malinaw, sumagot ang anino na hindi ito hindi epektibo, ito ay dahil lamang sa siya ay masyadong mahina. Sa narinig na iyon, nagpa siya si Ye na mangolekta ng higit pang enerhiya. Nagtataka ang anino na si Ye, isang maliit na E-rank, ay maaaring manipulahin ang shadow energy ng isang maliit na pagyanig, pero sumagot ang lalaki na hindi pa siya nakarinig ng mga lindol sa ibang dimensyon, idinagdag ng isa pang napaka-skillful. Sa wakas, nakita ni Ye na mayroong isang warping sword bug na kilala bilang Head Harvester at ang Stinger. Launcher na dalubhasa sa nakakalaso na stings mula sa malayo. Ang mga nilalang na iyon ay parehong nasa E-rank. Maingat na napansin ng anino na siya ay nakapag-adapt na sa knowledge base. Ngunit nakita ni Ye na marami sa kanila. Ang mga halimaw ay nasa lahat ng dako. Naalala niya ang isang tao na nagsabi na kapag nakakita sila ng isang ipis, nangangahulugan ito na napakarami na nito sa mga madidilim na sulok. Pinuri siya ng anino sa pagtuklas ng magandang posisyon upang maiwasan ang mapalibutan. Tumingin siya sa kanila habang hawak ang mga dagger sa parehong kamay. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang makapangyarihang enerhiya habang sumisigaw sa mga halimaw na umalis. Nagulat ang anino na nagising na siya ng pangalawang anyo ng shadow. Ay, nakakagulat iyon sapagkat siya ay isang E-rank lamang. Sa shadow eye level 2, ang anino ay nagiging kanyang mag-aaral at bawat tibok ng puso ng kanyang kaaway ay isang patay na pako. Ipinakita ng sistema ang kanyang stats. Siya ay isang E-rank na may shadow system, at ang kanyang mga kakayahan ay shadow knowledge base, shadow eye level 2, at shadow transformation. Napansin niya na ang lalaki na hindi rin siya nakarinig nito kahit na nasa maraming zona na siya. Nagtanong sila kung ito ay dulot. Paggalaw ng bug ay bumagal. Bumagal ito ng hindi bababa sa kalahati. Nakita niyang may mga purple spot sa kanyang katawan at bumagal ito ng hindi bababa sa kalahati. Nakita niya ang ilang mga purple spot sa kanyang katawan at nagtanong kung ang mga iyon ay ang kanyang mga kahinaan. Inabisuhan siya ng sistema na ang kahinaan ay naitala na. Sinabi ng anino sa kanya na ito ang benepisyo ng kanyang shadow eye na umabot sa tier 2. Kapag nakita niya ang mahina, ang kanyang mga atake ay maaaring masira ang kanilang depensa. Napagtanto niya na ang mga iyon ay may mga mahihinang bahagi sa ilalim. Gumamit siya ng atake na tinatawag na Shadow Thorn Great Burial kung saan ang anino ay lumitaw mula sa lupa at bumuo ng mga spikes na tumusok sa mga bug. Ang teknik na ito ay karaniwang nagtutulak ng mga anino sa lupa at pagkatapos ay tumusok pataas, nagdudulot ng area damage. Patuloy na inabisuhan siya ng sistema ng kanyang breakthrough progress. Napagtanto niya na bawat projector ay nagbibigay lamang ng 0.7% breakthrough value. Dahil natuklasan niya ang kanilang mga kahinaan, nagpasya siyang tapusin ito ng mabilis. Nagpasya siyang alisin silang lahat sa isang pagkakataon. Habang pinutol niya ang mga ito, patuloy na inabisuhan siya ng sistema ng kanyang breakthrough progress. Hindi siya umaasa na ang simpleng shadow eye level 2 ay makakapagpataas ng kanyang attack precision ng ganoon. Ilagay ang kanyang buhay sa panganib sa pagmimina ng mga energy stone sa ibang dimensyon. Isa sa kanyang mga kasamahan ang nagsabi na hindi masama ang kasalukuyang buwan ng mga halimaw. Inirekomenda nilang huwag magtrabaho doon, lalo na't ang lugar ay may mga interdimensional na tao dati. Ang mga bigla, isang mahaba at manipis na halimaw ang tumakbo sa kanya. Inamin ng anino ang kanyang mabilis na reflexes, ngunit nakaramdam ito ng masama na hindi makasabay ang kanyang isipan. Nang maayos niyang tiningnan, napagtanto niyang ito ay isang baluktot na sword bug. Ang anino ay nagulat nang imorph niya ang shadow dagger sa isang whip. Ang bug ay humis nang irap niya ang anino sa paligid nito. Siya ay naghamon dito na subukang tumalon muli, pagkatapos ay pinugutan niya ito ng ulo. Ang kahinaan ng baluktot na sword bug na ito ay naitala ng sistema. Ang iba pang mga bug ay sabay-sabay na naglabas ng kanilang mga stinger sa kanya.
Nagsagawa si Ye ng pagbabago ng anino pagkatapos ay sinugod niya. Sila, tinetarget ang kanilang mga puwet. Inabiso siya ng sistema tungkol sa kanyang D-rank breakthrough progress na nasa 12.1%. Anino at hinila pababa ang mga warp sword bugs. Sinabi ng anino na sa wakas ay mukhang siya ay isang tao na karapat-dapat sa kapangyarihan kahit na ang pose ay medyo pangit. Na parang isang tao na karapat-dapat sa kapangyarihan kahit na ang pose ay medyo pangit. Ang regalo na ibinigay ng Eye of Shadows ay lubos na nagpapalakas sa kanyang mga pandama, reflexes, lakas, at control sa mga anino, kaya't ang pangalan ay regalo ng Shadow. Mata. Ang kanyang D-rank breakthrough progress ay tumaas sa 34.2%. Ngunit ang regalo ng Shadow Eye ay kumakain din ng malaking halaga ng mental energy. Ito ang presyo na hinihingi ng Eye of Shadow. Nakita ng anino. Halimaw na iyon ay mas matibay pa kaysa sa mga klan ng insekto at mga halimaw. Nagkasundo silang huminto sa pagtatrabaho dahil masyado itong delikado. Nakita ng anino na umabot na si Ye sa kanyang limitasyon. Humina ang paningin ni Ye. Natusok siya ng bug na sumugod sa likuran niya. Nanabot na ni Ye ang kanyang limitasyon. Malabo ang paningin ni Ye. Siya ay nahampas ng bug na sumisilip sa likuran niya. Ngunit tumanggi siyang bumagsak doon, lalo na nang siya ay sa wakas ay may kapangyarihan upang maghiganti. Isang timer sa 152842 ang lumitaw. Si Ye ay nag-isip tungkol sa mga bastardo ng grupong NG na naglakas loob na itago ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang at walang hiya na pinilit siyang pagmimina upang bayaran ang utang. Patuloy na lumalaki ang kanyang progreso kahit na unti-unti nang lumilipas ang oras. Ngunit nagpatuloy siya. Pinapagana ng kapangyarihan na hawak niya ngayon upang baguhin ang lahat at nangako na hindi susuko. Siya ay maghihiganti at hihilahin ang mga mayayabang na bastardo sa impyerno. Nangako siyang pasasakitin silang lahat at magsisi sa mga libingan ng kanyang mga magulang. Sa puntong ito, ang natitirang oras niya ay 2 minuto at 15 segundo at ang kanyang D-rank breakthrough progress ay 95.4%. Obserbahan ng anino ang kanyang puot na tumutugma ng maayos sa shadow system na nagpasigla pa sa shadow energy. Malapit na ang oras ng pangako kaya sinabi niya sa kanya na magmadali. Patuloy na tumatakbo ang timer hanggang taong namamahala ay told them na tumahimik. Nilinaw niya na ang lugar ay nilinis ng isang gising na tao 3 taon na ang nakalipas, kaya may natirang 7 segundo. Napansin ng anino na pinlanong ilabas ni Ye ang lahat ng shadow energy nang sabay-sabay. Tinanong niya kung hindi siya natatakot na. Sumabog ang kanyang katawan. 3 segundo na lamang ang natitira. Isang maliit na oras na lang hanggang siya ay mag-breakthrough at gagawin niya ang anumang bagay upang maging mas malakas. 1 segundo na lang natira at inilabas niya ang isang makapangyarihang enerhiya. Sa wakas, umabot ang timer sa 0. Tumalon siya ng mataas habang ang kanyang espada ay nagbigay ng makapangyarihang enerhiya. Sa nag-iisang makapangyarihang atake, pinatay niya ang lahat ng mga bug na iyon at umabot sa 100% D-level breakthrough rate. Sa ganitong paraan, siya ay na-promote sa D-level. Siya ay pagod. Tinukso siya ng anino na bahagyang nakalampas siya, ngunit ngayon tatawagin siyang Little D. Tumingin siya sa mga bangkay at nakita ang isang sandata. Ipinaliwanag ng anino sa kanya na ang pugad ng insekto ay dating isang beginner trial field para sa kanyang lahi. Ang dagger, sa pamantayan ng tao, ay magiging sa isang antas. Naguguluhan si Ye na tinawag itong dagger habang ito ay isang great sword. Napagtanong siya kung ang lahat ng mga tao ng anino ay mga higante. Sumagot ang anino na kumpara sa kanyang enerhiya, ang mga sandata na iyon ay wala. Hindi sumasang-ayon si Ye doon. Nagpasya siyang itago ang mga ito. Tinanong ng anino kung maaari itong gamitin para sa ibang bagay. Paraan nalilitaw ang mga tao. Binigyan niya sila ng banta na kung may isa pang salita silang sasabihin, may gagawin siya. Pero siya, sumagot siya na ibebenta niya ito, ngunit alam niyang tanging ang mga D-level awakeners ang maaaring magbenta ng kagamitan, kaya plano niyang dumaan muna sa registration hall. Sa hall, hindi makapaniwala si Yena. Siya ay na-rank na A-level. Ipinaliwanag ng receptionist na kahit na maganda ang kanyang mga pisikal na stats, walang nakitang pagbabago ng enerhiya, kaya siya ay nirango sa E-level. At ipinaabot ng record na siya ay isang minor, kaya ang ELE Advanced ay may 15% na pagtaas ng suweldo. Nang umalis sila sa hall, nag-sarcastically si Ye na ang shadow system ay walang kapantay. Sumagot ang anino na. Sumagot na ito ang limitadong pangunawa ng tao na hindi makadetect ng shadow energy. Sa pag-iisip nito, napagtanto ni Ye na ang pagiging undetectable ay isang magandang bagay, ngunit ginagawa nitong medyo mahirap ang pagbebenta ng gear sa black market kung saan lahat ng mga shady. Ginagawang mas mahirap ang pagbebenta ng gear sa black market kung saan nagaganap ang lahat ng shady na bagay. Napansin ng anino na bagay ay nangyayari. Napansin ng anino na ito ay angkop para sa shadow system. Tahimik na pumasok si Ye. Ang mga tao na nagkukwentuhan ay hindi siya napansin sa simula hanggang may isang nag-point out dito. Napansin ng anino na nakakatawa ang mga tao.
Naglalagay sila ng ilang mga hiya sa ilang bakal at tinatawag itong divine gear. Bigla, nakaramdam siya ng awa para kay Yi. Isang lalaki ang nagbuhos kay Yi. Napansin ng anino na nakakatawa ang mga tao. Nag-embed sila ng ilang mga hiya sa ilang bakal at tinawag itong divine gear. Bigla, nakaramdam siya ng awa para kay Yi. Isang lalaki ay itinabi si Yi. Ay sinaksak bago pa siya makapagpatuloy sa kanyang pangungusap, lahat sila ay nagulat ng tamaan ang supervisor. Ang ating MC, tiningnan siya ng may pagkamangha dahil siya ay isang minor at inisip na hindi kayang bayaran ni Ye ang anuman. Tinanong ni Ye siya kung ganyan ang trato niya sa kanyang mga customer. Na tinatrato niya ang kanyang mga customer. Nagduda ang lalaki na siya ay isang customer at tinanong siya kung ano ang kayang bilhin niya. Sinabi ng ating MC. Sa kanya na ayaw naman niya ng mga bagay niya. Inilabas niya ang great sword at hiniling na tingnan ng kanilang appraiser kung magkano ang halaga ng kanyang espada. Isang babae na nakadikit sa braso ng isang lalaki ang lumitaw at tinanong siya kung bakit siya dinala sa isang mabahong lugar. Ang lalaki ay si Zhou Ting, isang DEL, at ang babae ay si Su Qing, isang sibilyan. Umalis ang tindero kay Ye at pumunta upang aliwin ang batang ginoo, si Zhou. Tinanong siya kung mayroon siyang magandang bagay na maibebenta. Sumagot si Ting na nakakuha siya ng disenteng espada mula sa gate ng ibang mundo at plano niyang ibenta ito upang makabili ng bagong kotse para sa kanyang girlfriend. Nakilala ng tindero na ito ay isang Windhowl sword. Ang sandata ay may kasamang boost attack. Ito ay isang mainit na item sa mga D-level. Nakilala ni Ye si Su Qing. Natakot siya nang makita siyang naroon. Nang namatay ang kanyang mga magulang at hindi siya nakakuha ng anumang kabayaran, iniwan siya nito. Mahigpit siya sa kanilang huling. Ay napatigil sa kanyang pwesto. Ang supervisor ay umubo ng dugo. Dumating ang interdimensional na tao. Tumakbo sila habang ang pagkikita. Tinanong siya ni Ting kung kilala niya siya. Tinanggihan niya na kilala siya at nagsinungaling na siya ay isang tagahanga niya mula nang siya ay isang influencer. Nainis si Ting kay Ye at tinawag siyang basura. Sinabi niya na ang junk collection site ay nasa dulo ng kalye, kaya dapat lang siyang dalhin ang kanyang junk doon bago sila magsara. Sumigaw siya sa kanya na umalis na. Natalo. Sinubukan niyang atakihin si Ye gamit ang espada na ibebenta niya, ngunit tumama ito sa malaking espada sa halip. Lumawak ang kanyang mga mata nang makita niyang nabasag ang kanyang espada. Sinabi ni Ye sa kanya na ang kanyang espada ang tunay na basura. Si Qin ay nagtanong kung paano ito nangyari nang sinabi niya sa kanya na ang espada ay parang putik at nagkakahalaga ng marami. Nainis si Ting at inatake si Ye gamit ang isang suntok. Napansin ni Ye na masyadong mabagal si Ting. Umilag siya upang maiwasan ang suntok. Nagkomento si Ting na hindi masama ang kanyang mga kakayahan. Muli siyang umatake. Patuloy siyang umatake habang mabilis na iniiwasan ni Yi ang lahat ng iyon. Sa isip ni Yi, ang atake ay mas mabagal kaysa sa mga pagsubok sa insectoid nest. Habang nagsisimula ng maiinis si Ting dahil sa akala niyang si Yi ay isang menor de edad, ngunit pagkatapos ay hindi pa rin niya ito matamaan kahit na siya ay dang. Mga interdimensional na tao ay humahabol sa kanila. Marami sa kanila ang tinamaan na. Alam ni Ye na sila ay higit sa 10 kilometro mula sa piniga niya ang kanyang kamao. Nagtayo si Ye ng kanyang anino na may whip at binalot ito sa kamao ni Ting. Sumigaw si Ting sa kanya na ang menor de edad ay dapat bumalik sa minahan. Tinanong siya kung ang isang aso ay hindi dapat bumalik sa ibabaw. Hinila niya ang shadow. Whip at pinabagsak si Ting sa lupa. Nag-alala si Qing para sa kanya. Tinukso siya ni Ye sa pagsasabi na siya ay mahilig sa pagiging isang aso. Tumaas ang galit ni Ting at siya ay tumakbo patungo kay Yi. Hindi inaasahan, isang lalaki na may 2 guwardiya ang pumasok at sinabi sa kanila na tumigil. Nagulat si Ting nang makita si Boss Wang. Si Wang ay isang D-rank at ang supervisor. Sinabi niya kay Ting na kahit na siya ay isang matagal ng customer, ang pakikipaglaban sa kanyang shop ay medyo sobra na. Pinagtanggol ni Qing na ang sinumpang minor ang sumira. Siya ay isang matagal ng customer, ang pakikipaglaban sa kanyang tindahan ay medyo labis na. Ipinasya ni Qing na ang sinumpang menor de edad ang sumira sa espada ni Ting. Kaya't nagdulot ito ng ganoon. Nahagip ng menor ang atensyon ni Wang. Tinanong niya kung talagang nasira ng kanyang kamay ang sandata ni Ting. Ipinaliwanag ni Ye na siya ang unang umatake, kaya kung nasira niya ang espada nito, hindi iyon kanyang kasalanan. Tinanong siya ni Wang kung iyon ba ay talagang ganoon. Pagkatapos ay bumulong siya na ang espada sa kamay ng bata ay mukhang hindi pangkaraniwan. Tinanong niya kung ang parehong patakaran ay naaangkop. Pumayag si Ting dito dahil makakakuha siya ng pera at item para kay Wong. Sinabi ni Wong, exit. Nagduda siyang talagang makakatakas sila. Lubos na lampas iyon sa kanilang kakayahan. Ang kanyang kasamahan. Kay Yi na magiging tagapamagitan siya. Tinanong niya kung maaari niyang tingnan ang espada muna. Nang hawakan niya ito, nagulat siya. Ang espada ay may bigat na higit sa 100 Earl, at si Ye ay madali itong naitataas. Nagtataka siya kung si Ye ay isang advanced na tao. Nagulat
Ang espada ay may timbang na higit sa 100 lerb at madali itong naitaas ni Ye. Nagtataka siya kung si Ye ay isang advanced na tao. Nagpasya siyang subukan muna ang kanyang limit. Tinanong niya siya kung saan niya nakuha ang sandata. Tinanong ni Ye sila kung kailan nangyari ang black market na suriin ang mga ID ng may-ari at pinagmulan ng item. Sumagot siya na nagtanong lang siya at kung ayaw ni Ye na sabihin ito, ayos lang. Simple lang na sumagot si Ye na nakuha niya ang espada habang nagmimina. Sa ganitong paraan, nakumpirma ni Wong na siya ay isang mababang minero lang. Sinuri niya ang espada at sinabi na ito ay matibay, ngunit wala itong karagdagang mga katangian. At sa pinakamainam, ito ay nagkakahalaga lamang ng ilang daan. Samantalang, kung hindi nasira ang espada ni Ting, ito ay nagkakahalaga ng higit sa 2 milyon. Sinabi ni Wang sa kanya na dahil siya ay isang minero lang, tiyak na hindi naging madali ang buhay para sa kanya. Kaya, bibilhin na lang niya ang espada para sa kanya, at kailangan lang niyang bayaran si Ting ng 2 milyon, at siya ang bahala sa natitira. Pinahanga niyang para bang may ginagawa siyang pabor kay Ye. Sinabi niyang ito ang kanyang kabutihan para sa araw na iyon. Pagkatapos, tinanong niya si Ting kung sumasang-ayon siya. Tinanggap ni Ting ang ay itinapon sa kanya at tumama sa kanyang likod. Pareho silang bumangga sa isang batuhan. Nagsuka si Ye mula sa sakit. Nang siya ay bumangon, kondisyon dahil siya ay nakialam. Sinabi ni Ching sa kanya na walang paraan na ang isang minero ay makakakuha ng 2 milyon. At pinaalala niya sa kanya na nangako siyang bibili siya ng sasakyan. Whisper si Ting sa kanya na ang pagbebenta ng kanyang mga organo ay makakakuha pa rin sa kanila ng 2 milyon. Sa ganitong paraan, pumayag si Ching sa kanilang plano. Alam ni Ye na mayroon silang lahat na nakaplano. Hinamon siya ni Wong kung mayroon siyang problema. Ngumiti siya at sinabi sa kanila na hindi lang siya ang may problema. At pagkatapos ay nagsimula siyang aminin ang anino na aura sa paligid niya. Inatake ng mga tao ni Wang si Yi. Sinabi ni Wang na ang walang kabuluhang laban ay hindi sulit sa kanyang oras. Nagmungkahi siyang pumunta na sila sa waiting room at maghintay. Sumasang-ayon si Ting doon, ngunit sa kanilang sorpresa, isang lalaki ang lumipad sa harap nila. Pinaalala ni Wang ang lalaking ito na si Bowo na maging maingat dahil kung masira niya ang merchandise, hindi siya makakabayad para dito. Sinipa ni Ye ang iba pang 2 lalaki. Isang lalaki ang lumipad patungo kay Ting. Sinipa niya ang lalaki bago siya bumangga dito. Nagkomento siya na ang pagtatrabaho sa mga mina ay nagpatibay ng kanyang lakas. Sinabi ni Ye na ngayon ay kanyang turno. Si Ching ay nagtataka kung kailan siya natutong makipaglaban sa kabila ng pagiging minero. Inamin ni Ting na hindi masama ang kanyang mga galaw at kaya niyang nagsimula na ang ibang tao sa sasakyan. Nakiusap siyang isama siya, ngunit umalis ang sasakyan. Isang interdimensional pabagsakin ng ilang mga nobya, ngunit sinabi niyang sa harap ng isang D-rank advanced, siya ay basura pa rin. Itinaas ni Ye ang kanyang kamay at sinampal siya. Nagalit siya dahil kahit ang kanyang ama ay hindi naglakas ng loob na hampasin ang kanyang mukha. Nangako siyang papatayin siya. Inihagis niya ang isang sinag sa kanyang daan at naharang ito ni Ye gamit ang kanyang kamay. Napabagsak niya ito ng napakaayos na nagdulot ng pagkalito kay Ting tungkol sa nangyayari. Inilarawan niya na parang mayroong invisible wall. Sinabi ni Ye na dahil hindi siya hinampas ng kanyang ama, gagawin niyang karangalan na turuan ng hindi mapagpasalamat na batang ito ng leksyon. Natatakot si Ting at sumigaw sa kanya na huwag lumapit. Hindi makapaniwala si Ching na si Ting, isang D-rank advanced, ay matatalo sa isang minero. Binago ni Ye ang anino sa isang spider web kung saan nahuli si Ting at Ching dito. Napagtanto ni Ting na hindi lang siya isang minero. Tinanong niya kung siya ay isang C-rank o B-rank. Simple lang na sumagot siya na siya ay isang E-rank minor na sertipikado ng guild. Hindi makapaniwala si Ting. Itinaas niya ang kanyang kamay at naging bigenta. Nerbyoso si Ting. Sinabi ni Ting na siya ay isang miyembro ng Black Panther Gang at kung siya ay humipo sa kanya, siya ay tututol sa kanila. Alam ni Ye na ang gang ay isang loan shark. Tumugon si Ting, oo. Sa ganitong paraan, hindi nag-atubiling sinuntok siya ni Ye ng tuloy-tuloy habang sumisigaw si Ching. Ang epekto ng, at sa ganitong takbo, makakabayad siya sa utang ng kanyang mga magulang sa loob ng 1 taon o higit pa. Idinagdag nila na kung magtatrabaho si Ye ng humanoid ang tumalon sa sasakyan, at ang mga pangil nito ay tumtan sa kisame. Ang driver at ang pasahero ay kinuha. Suntok ay nagpabagsak kay Ting sa dingding. Umubo siya ng dugo. Sinabi ni Ye sa kanya na pinakamasama ang kanyang galit sa mga loan shark. Inatake si Wong mula sa likod. Itinulak siya ni Ye palayo habang sinasabi sa kanya na mawala na. Sinubukan ni Ting na ayusin ang hindi pagkakaintindihan sa 100,000 yen. Tinanong niya kung nangangahulugang ang kanyang mukha ay nagkakahalaga lamang ng 2,000 sa bawat sampal. Inalok ni Ting siya ng 1 milyon para lang tumigil siya sa pagsampal sa kanya. Alam ni Ye na gusto nilang maningil ng mataas na interes, kaya gusto niyang mag-apply ito sa kanya, masyado. Sinabi niya sa kanya na ang 50 na sampal kanina ay interes lamang, at ngayon siya ay maniningil ng punong halaga.
Ipinakita ni Ting sa kanya ang kanyang black card at nag-alok ng 5 milyon. Sinabi niya sa kanya na kunin ang lahat ng mayroon siya. Nakita ng ating MC na ang card ay isang NG Group VIP card. Napagtanto niya na ang mga nangongolekta ng utang ng NG Group at pinipilit siyang magmina ay mga tao, tulad niya. Matapos malaman iyon, nagpasya siyang palayain si Ting at akitin ang ahas mula sa kanyang lungga. Kinuha niya ang card habang sinasabi na ang Black Panther Gang ay nag-squeeze ng milyon mula sa kanya sa mga nakaraang taon. Kaya, sa pagkuha niya ng card para na ring ibinabalik ang pera sa tamang may-ari. Tinulungan ni Ching si Ting na bumangon habang tinatanong, at bumaligtad ang track. Napagtanto niya na ang mga interdimensional humanoids ay humahabol sa mga tao siya kung ayos lang siya. Itinuro niya na nabanggit niya na siya ay isang minero lamang. Nag-reason siya na wala siyang paraan upang malaman na siya ay naging makapangyarihan. Sinampal siya at sinisi siya sa pagsasabi na siya ay isang minero at nagdulot sa kanya na ibaba ang kanyang bantay. Alam niya na ang kanyang pera ay hindi madaling kunin. Tinawagan niya ang isang tao. Ang lalaki sa kabilang linya ay kakatapos lang na pumatay ng mga tao at sumagot sa kanyang tawag. Tinawagan ni Ying ang kanyang kapatid na si Panther upang sabihin sa kanya na kailangan niyang ipagtanggol siya. Dahil kamakailan lang ay may isang tao na nagnakaw ng mahalagang espada na kanyang inaalok sa kanya at kahit na nagbanta na aalisin ang Black Panther Gang. Sinabi ni Panther sa kanya na ipadala ang impormasyon ng lalaki. Iniulat ng tagapaglingkod ni Panther sa kanya na nakuha nila ang item. Tinanong din niya kung ano ang gagawin nila sa mga tao. Tinanong ni Panther kung may mga tao roon. Wala silang nakikita bilang mga tao. Kaya tumugon sila, wala. At pinutol niya ang mga katawan sa mga piraso. Sinabi ni Panther sa lalaki na ang batang iniulat ni Ting ay kanya. Ngayon ay may entry sa Shadow Knowledge Base at ito ay tungkol sa NG Group. Ito ay isang malaking multinasyonal na kumpanya at ang pangunahing salarin sa pagkamatay ng mga magulang ni Yi. Kinabukasan, track. Sa huli, sumabog ang track. Nagulat siya. Ang mga interdimensional humanoids ay nahuli sa pagsabog. Sa guild, isang lalaki ang lumapit kay Ye upang tanungin kung makakatulong siya sa anumang bagay. Sumagot si Ye na naghahanap siya ng isang gawain na nababagay sa kanya, at isang E-rank advanced. Ang ibang mga lalaking nakarinig sa kanya ay sinabi sa kanya na siya ay nasa maling lugar dahil ang pinakamababang antas ng mga gawain doon ay dank. Nagtawanan sila sa kanya, sinasabing sinisikap niyang patayin ang kanyang sarili. Nakialam ang iba, sinasabing nakakatawang. Tumayo ang isang E-rank. Idinagdag ng isang tao na ang E-rank ay nakaligtas mula sa pagdepende sa kanila tulad ng mga parasites. Sinabi nila kay Ye na umalis at maghintay sa labas para sa mga koponan na kakailanganin siya. Ang tao ay sumabat na sinasabi na dapat siya ay nasa pasukan sa tabi ng tambak ng basura dahil ang basura ay dapat manatiling basura. Hindi masaya si Ye na ang 5 milyon na kanyang nakuha ay agad na kinuha ng mga sinumpang loan sharks. Ang kanyang prioridad ngayon ay makakuha ng isang gawain. May isang pumasok at lahat ay nakaramdam ng napakalaking presyon. Sa pressure na iyon, tinaya nila na ang tao ay hindi bababa sa B-rank. Ang aura ng isang B-rank ay nagpapahirap sa kanila na kumilos. Ang babae ay may puting buhok, mga tainga ng pusa, at isang pulang aura sa paligid ng kanyang katawan. Nanatiling tahimik si Ye habang ang iba ay nagchismis kung bakit naroon ang isang B-rank. At sila ay sumigaw sa sakit. Napagtanto ni Ye na ang kanilang kahinaan ay apoy. Nakita niyang may ilang kahoy na nasusunog malapit sa kanya at naisip. Sa isip ni Yi, sa kabila ng maingat na aura, mukhang mayaman siya, at hindi siya nakakaramdam ng anumang pagkamatay ng intensyon. Nagtataka siya kung siya ay nagtatago lang. Napansin niya ang kontradiksyon ng pagiging magara at pinigilan mula sa kanya. Isang lalaki na may itim na maskara ay nag-anunsyo na ang D-rank na gawain sa Beast Abyss ay nangangailangan ng D-rank advanced upang kumilos bilang isang minero. Tinanong niya kung may sino man ang interesado. Napansin ng tao ang ganap na hindi nag-aalala si Ye sa aura habang ang kanilang mga tuhod ay nanginginig na. Inaasahan nila na ang isang E-rank ay dapat na nakahiga na sa lupa, ngunit si Ye ay kahit na lumakad pa isang hakbang pasulong. Napagtanto ni Ye na siya lang ang ganoon. Napansin din siya ng babae na hindi apektado kahit na siya ay isang minero. Nakilala ng staff ng guild ang babae, si Chin mula sa Longman 3rd Street. Sinabi niya sa kanya na marami siyang D-rank sa paligid. Tumanggi siya at sinabi na kukunin niya si Ye. Nagulat ang staff ng guild at ipinaalam sa kanya na labag sa mga patakaran dahil hindi siya nag-queue upang magparehistro. Tinitigan siya niya habang sinasabi sa kanya na siya ang patakaran. Inuulit niya na kukunin niya siya. Walang ibang pagpipilian ng lalaki kundi sumagot ng oo. Sinundan siya ni Ye. Hindi makapaniwala ang staff ng guild dahil ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na makitang personal siyang pumili ng isang tao. Nagtataka siya kung ano ang kwento ng minero. Ilang oras ang lumipas at isang napakalaking halimaw na may mga kalamnan na may mga sungay ang lumitaw. Tumugtog ang bard ng kanyang plauta.
Sa kanilang partido, mayroon silang mga frontliners, damage dealers, at nasulit itong subukan. Isang interdimensional humanoid ang umatake mula sa kanan. Agad siyang pumunta sa suporta. Isa itong balanseng koponan. Sa isip ni Yi, ang mga Minotaur ay hindi isang malaking bagay. Pinanood niya silang makipaglaban at maaari niyang sabihin na sila ay magkasabay, lalo na ang isang B-rank na namuno sa koponan. Makikita niyang maayos ang lahat, ngunit ginamit niya ang kanyang Shadow Eye at natagpuan ang mga Minotaur sa ibaba na lumalampas sa mga pamantayan ng D-rank. Nagtataka siya kung bakit hindi ito nakaramdam ng iba. Sinabi ng anino sa kanya na ang kanyang Shadow Eye ay umabot na sa Tier 2 at ang kanyang sensory perception ay lumampas ng malayo sa mga basura. Alam ni Ye na kahit na hindi ito nakaramdam ng iba, dapat na napansin ito ng B-rank na mayamang babae. Nagtataka siya kung napansin niya ito at sinadyang itinatago ito para sa ilang kadahilanan. Nagulat ang Bard kay Chi na ang Starlight Crystal Vein na kanyang hinahanap ay naroon. Sinabi niya sa minero na sumama sa kanya. Hindi makapaniwala si Ye. Alam niyang mapanganib ito, ngunit hinila niya ang minero kasama niya. Habang patuloy silang naglalakad, napansin ni Ye na ang ominous aura ay patuloy na lumalakas. Nag-iisip siya kung hindi siya nagmamalasakit kung ang minero o ang kanyang mga kasama ay mamamatay. O baka siya ay naniniwala na ang kanyang B-rank na kapangyarihan lamang ay sapat upang panatilihing buhay ang lahat. Umugong ang lupa, at bigla, nahulog sina Ye at Chin sa isang hukay. Sa kabutihang palad, ligtas silang bumagsak sa lupa. Napansin ni Ye ang isang bagay sa unahan. May isang D-rank. Minor Beastman. Nakita niyang iginuhit niya ang kanyang espada. Inasahan niya ang kanyang galaw. Ang kanyang pulang aura ay bumuo ng mga mata sa harap niya, ngunit hindi siya kumilos. Umurong siya sa likuran niya at sinabi sa kanya na tatakpan niya siya kaya dapat na siya na ang umalis. Kailangan pang ipaalala ni Ye sa kanya na nasusunog na kahoy. Kinuha niya ito at inalog ito sa harap ng interdimensional humanoid, umaasang ito ay aalis. Isa siyang minero lang. Naghihinayang siya. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at sinabi niyang lumabas na siya. Hindi makapaniwala si Ye sa kanya. Siya ay isang B-rank, ngunit hindi siya lalaban at inaasahan na maghawak ito ng E-rank. Wala nang motibasyon si Ye na ipagsapalaran ang kanyang buhay. Lalo na kung siya ay nakakakuha ng maliit na sahod lang. Ngunit pagkatapos ay nangako siya ng 1,000,000 kung aalisin niya ang mga ito. Tumugon siya na ito ay para sa kapakanan ng pera na siya ay magpipilit. Kinuha niya ang kanyang kutsilyo upang kumilos. 3 Minotaurs ang sabay-sabay na umatake. Isa sa kanila ang nakipaglaban sa kanya habang ang dalawa ay tumakbo sa paligid niya. Tinarget nila si Chin, na nagbigay ng alalahanin si Yi para sa kanyang milyon. Lumikha siya ng pulang aura sa paligid niya at pinagsabog sila. Hindi niya inaasahan na mayroon siyang galaw na ganoon. Inamin niyang nagkamali siya sa kanya. Isang Minotaur ang tumalon patungo sa kanya. Nagmadali si Ye upang tulungan siya at sinugatan ang halimaw. Tinukso niya siya sa pagkakaroon ng mukhang nakakaakit ng galit. Ngunit nang suriin niya siya ay tumatakbo na. Pinuputol niya ang mga Minotaurs habang sinasabi sa kanya na wala siyang pag-asa. Siya ay nauubusan ng hininga. Mula sa mabilis na pagtakbo, inaasahan niyang ligtas na siya, ngunit hindi niya alam, isang minor ang nasa likod niya. Lumiko siya at nagulat nang makita ito. Nagtataka siya kung bakit hindi ito natatakot sa kanya. Itinaas ng minor ang, at gaya ng inaasahan niya, nag-atubiling lumapit sa kanya. Sinabi niya sa lahat na ang mga nilalang na iyon ay natatakot sa apoy. 10. Kahoy na sandata. Napansin ni Ye na kakaiba na hindi siya lumalaban kahit na siya ay malinaw na may kakayahan. Nagliwanag ang kanyang bracelet at lumikha ito ng isang hadlang sa paligid niya at pinagsabog ang Minotaur palayo. Na-break ang kanyang bracelet. Napagtanto ni Ye na ito ay isang protective charm at ang kanyang galaw kanina ay hindi mula sa kanyang sariling kapangyarihan. Tinanong niya siya kung siya ay isang non-combat type advanced. Nahihiya siyang sumagot ng oo. Sinabi niya sa kanya na itago ito bilang isang lihim. Tumugon siya na ito ay magkakaroon ng dagdag na bayad. Dumating ang mas maraming Minotaur. Tinanong niya kung bakit ito lang ang umaatake sa kanya. Na-activate ang Shadow Eye Level 2. Nakita niya ang isang silweta ng isang tao. Talagang itinago nito ang kanyang presensya, kaya't hindi niya ito naramdaman noong una. Ang abnormal na pag-uugali ng Minotaur ay naimpluwensyahan ng mga kakaibang pag-alon. Tinawag ni Chin siya nang ang isang minor ay lumapit sa kanya. Sinugatan niya ang ulo nito, ngunit siya ay nasa kagipitan. Nang ang mas maraming Minotaurs ay nagtipon, hindi niya magagawa ang area skills dahil baka si Chin ay mahuli dito, at kung hindi niya sila natapos agad, mauubos siya sa huli dahil ang target ay si Chin. Nagpasya siyang ibigay siya sa kanila. Sinabi niya sa kanya na dahil ang parehong protective artifacts niya ay nagamit na at siya ay isang non-combat type, dapat siyang mag-ingat na huwag ambusin. Nahiya siya. Hindi siya makapaniwala na sinabi niya iyon ng malakas. Isang silweta ang lumitaw. Taon na ang nakalipas, biglang lumitaw ang mga misteryosong gate sa buong mundo. Ang mga insectoids, beasts, at humanoids mula sa likod niya.
Ang lalaki ay nag-alis ng kanyang kutsilyo. Nag-aalala siya na halos sinira ng isang simpleng minero ang kanyang setup, ngunit nahanap pa rin niya ang pagkakataon na saktan siya. Ang lalaki ay nais na saktan siya dahil sa kanyang ama. Sinugatan niya siya, ngunit bago tumama ang kanyang atake, nahati na ni Ye ang kanyang braso. Sa lahat ng oras, walang ideya si Chin. Ang lalaking iyon ay isang bard. Nagulat siya. Ipinaalam ni Ye kay Chin na ang bard ay gumamit ng infrasound upang kontrolin ang mga minotaurs na umatake sa kanya. Nagulat siya na ito ay si Luden. Nagtawanan si Luden sa kanyang pagkamababa na nahulog sa mga kamay ng isang minero. Sinabi niya sa kanya na hindi pa siya nananalo. Kinuha niya ang pulang enerhiya mula sa mga minotaurs at bumuo siya ng isang napakalaking pulang usok na minor. Nais niyang ipakita kung gaano katakot ang isang control type. Mula sa aura, nalaman ni Ye na siya ay isang class. Nagulat si Chin na inabsorba ni Luden ang buhay na puwersa ng Beastman upang palakasin ang kanyang sarili. Bigla, lumitaw ang lava sa lupa. Suspect siya na nag-upgrade siya sa isang class na lava minotaur. Hindi makapaniwala si Yi na mula sa D-class, siya ay agad na naging class. Ang chat ay napaka-wild. Na siya ay nakaramdam ng inferior. Isang lava minotaur class ang lumitaw sa harap ni Yi at Chin na parehong D-class. Umungal ang minotaur ng malakas at inatake siya. Harangan ni Yi ang kanyang atake sa pamamagitan ng paglikha ng hadlang. Ang kanyang susunod na atake ay isang malakas na pagsabog. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makatagpo ng nakasisira na kapangyarihan ng class. Natunaw nito ang kanyang hadlang. Ibang dimensyon ay dumami sa Earth sa pamamagitan ng mga gate. Tanging ang mga nagising na mga advance na nilalang na nag-mutate sa pamamagitan ng napansin ni Chin na siya ay nakakuha ng ilang mga paso. Itinaas ng minor ang kanyang palakol. Kingrab ni Ye ang kamay ni Chin at hinila siya. Palayo. Nagulat siya nang halos lumapit ang palakol sa kanyang mukha, ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang hindi ito makagalaw. Ang paggalaw nito ay pinigilan ng shadow rope. Tinanong niya si Ye kung siya rin ay isang control type. Sinabi niya sa kanya na hindi niya mapigilan siya ng masyadong mahaba, kaya dapat siyang tumakbo. Inutusan siya niyang tumakbo hanggat maaari kapag pumasok siya sa labyrinth. Naguluhan siya na hindi siya kasama. Sumagot siya na kailangan niyang bilhin ang kanyang oras upang makatakas. Nag-alala siya para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na magtago siya ng mabuti at siya ay darating para sa kanya sa lalong madaling panahon. Hindi ito dahil siya ay personal na nagmamalasakit sa kanya. Ngunit para sa kanya, siya ay $1,000,000 na pamumuhunan. Si Luden, na naging lava minotaur, ay naghanap sa kanya. Lumitaw si Ye sa likod niya. Tinanong niya kung saan niya itinago si Chin. Pagkatapos ay inatake siya nito gamit ang kanyang palakol. Nagmungkahi si Ye na hulaan niya. Nagulat siya na lumitaw si Ye sa likod niya at sinugatan ang kanyang binti, ngunit si Ye ay nahuli sa pagbabantay dahil hindi. Kahit ang mga bitak sa bato ay maaaring masira. Nagtawanan si Luden sa kanya dahil sa pagiging tanga. Radiation ang may kapangyarihang labanan ng mga halimaw na ito. Ang paglitaw ng mga advance na nilalang ay hindi lamang nagbigay sa sangkatauhan ng kapangyarihan. Dahil ginamit niya ang kutsilyo sa isang bato. Pagkatapos ay sinugatan niya siya gamit ang isang suntok. Nahihirapan si Ye na harapin ang malaking lugar ng lava. Nagpasya siyang akitin siya sa isang bukas na espasyo. Tumakbo siya at hinabol siya ni Luden. Habang si Luden ay nag-charge pasulong. Tinanong niya kung ang pagtakbo lang ang kaya niyang gawin. Na-activate ni Ye ang Shadow Eye. Naniniwala siya na kahit gaano siya kalakas, mayroon pa ring isang mahina na punto. Plano ni Luden na patayin siya muna, pagkatapos ay hahanapin niya si Chin. Sumigaw siya sa kanya na mamatay. Natagpuan ni Ye ang kanyang mahina na lugar. Tinarget niya iyon. Nakatuon siya dito. Sinabi ni Luden sa kanya na alam niya kung ano ang kanyang balak. Idinagdag niya na ang kanyang maliliit na trick ay walang silbi. Si Ye ay nahirapan sa kanyang kamangha-manghang kapangyarihan. Hindi siya makapaniwala na ito ay isang C-rank lang. Nakatagilid si Ye sa pader at si Luden ay nagmadali sa kanya, ngunit siya ay nakatayo lamang doon na naghihintay sa tamang sandali. Nagtataka si Luden na hindi na siya tumatakbo. Nakahanap din siya ng nakakatawa na. Sinusubukan niyang sugatin siya muli gamit ang mga kutsilyo. Sumigaw siya na ang piraso ng scrap metal ay makakagat lamang sa kanya. Naghintay si Ye sa kanyang pag-atake muli. At ginawa niya ito, at nagbigay ito kay Ye ng pagkakataong targetin ang kanyang mahina na lugar. Isa pang 3 hanggang 5 taon, makakaya pa niyang makabili ng maliit na apartment. Simple lang ang sagot ni Ye na patuloy siyang magsisikap. Upang isara ang mga gate, ito rin ay nagbukas ng isang bagong panahon ng eksplorasyon at pag-unlad ng mga mapagkukunan ng enerhiya mula sa ibang mundo. Ngunit, nasa gitna ito ng kanyang likod, ngunit pagkatapos ay kumikislap ito ng maliwanag. Naabutan si Ye. Ang spot na parang lava sa kanyang likod ay sobrang init na kahit ang shadow energy ay hindi ganap na mapigilan ang init nito. Napansin ni Ye na mas matalino siya kaysa sa kanyang inaasahan. Napagtanto niyang alam ng tao kung paano protektahan ang kanyang mahina na punto. Walang ideya si Luden kung paano naisip ito ni Yi, ngunit kinumpirma niya na ito ang kanyang kahinaan.
Nagpakita siyang tiwala na ibabahagi iyon dahil ang kaalaman nito ay hindi makakatulong kay Yi sa lahat dahil ang spot ay may temperatura na higit sa 2,000 degrees C. Nag-alok siya na kung ibubunyag niya kung nasaan si Chin, ililigtas siya ang kanyang buhay. Tumugon si Ye na hindi siya nagtitiwala sa mga trader na dumi na nagbenta sa kanilang mga sarili. Nagalit si Luden. Sumigaw siya ng malakas, mayroon kang pagnanais na mamatay. Inatake ni Luden gamit ang kanyang palakol. Hinamon si Ye na itigil ang pag-iwas kung may tapang. Ginawa ni Ye na magbago ang kanyang anino sa isang chain blade. Nahiya si Luden kaya tinukso siya sa pag-iwas din. Nakahanap siya ng pagkakataon at ginawang anino na maging lubid. Tinarget niya ang mahina na lugar. Halos tinamaan ng kanyang anino siya, ngunit natunaw ito. Nagsisimula na siyang maiinis. Samantala, nagtawanan si Luden sa kanyang walang silbing pagsisikap. Sinabi niya sa kanya na sumuko na sa kanyang walang silbing pakikibaka. Napansin niya na nasusunog siya ng masyadong maraming kanyang shadow energy. Hindi ito magandang estado, kaya nagtanong siya kung dapat ba siyang humingi ng tulong kay Chion. Sa kasamaang palad, ang mga minero na iyon ay hindi mga advanced na nilalang. Sila ay mga ordinaryong tao lamang at ang simpleng pamumuhay sa mundo. Nagpasya siyang hindi. Matibay siya na kahit mamatay siya, hindi niya papayag ang makontrol siya ulit. Bukod dito, alam niya na kung papatayin niya ang C-rank na ito, makakakuha siya ng maraming X. Kaya, ito ay isang gintong pagkakataon na ayaw niyang sayangin. Nagpunta siya muli sa bulag na spot. Matibay na naniniwala si Ye na kaya niyang magtagumpay. Ibinigay niya ang lahat kahit na siya ay nasusunog. Ang dulo ng kutsilyo ay tumama sa nasusunog na spot. Sumigaw si Luden ng malakas. Siya ay naabisuhan na ang HP ay halos nauubos at na-trigger ang Berserk Rage. Ang kanyang atake, critical rate, at bilis ay tumaas ng 200%. Nagtataka si Ye kung bakit bigla siyang nag-berserk. Na-blast siya na nagdulot sa kanya na bumangga sa isang pader na may malakas na epekto. Hindi inaasahan ni Luden na ang isang maruming minero ay makakapagpigil sa kanya ng ganoon kalayo. Nasunog si Ye mula sa kanyang mga atake. Nagpasya siyang wakasan ang kanilang laban ngayon. Hindi inaasahan, nakaramdam si Ye ng isang bagay sa kanyang katawan. Wala siyang ideya kung bakit ang shadow energy ay naging mas malakas kaysa dati. Sinabi ni Chinchon sa kanya na ang enerhiya ay palaging nasa kanyang katawan. Ito ay dahil ang kanyang katawan ay hindi makapagpigil dito dati dahil hindi pa ito na-tempered ng matinding init. Sinabi niya sa kanya na aksidente niyang nahit ang jackpot at nag-unlock ng bagong anyo ng shadow energy. Napansin ni Yi na ang shadow energy ay nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Ipinaalam ni Ching sa kanya na higit pa ito sa pagpapagaling. Napansin din ito ni Luden, at ang kanyang aura ay naging mas nakakatakot kaysa dati. Ay kumukuha ng lahat ng mayroon sila. Laban sa mga halimaw mula sa mga gate, wala silang lakas para tumakbo. Nag-ipon sila. Hindi niya maaring hayaan siyang makabawi pa. Umurong si Ye upang maiwasan ang kanyang atake. Hindi makapaniwala si Luden na kaya niya makasabay sa kanyang triple speed boost. Nagbigay ito sa kanya ng tanong kung siya talaga ay isang E-rank. Nagpasya siyang punuin ang buong lugar ng lava upang wala siyang mapuntahan. Habang ang lava ay sumabog sa buong lugar, si Ye ay nakatayo lang doon. Si Luden ay nagtitiwala na ang lava ay gagawing abo siya. Ngunit sa kanyang sorpresa, si Ye ay nakatayo sa lava nang walang problema. Ginamit niya ang shadow enhancement. Ang pangunahing anyo ay matibay na, kaya't nagtanong siya kung ano ang magiging itsura ng pinakamataas na antas. Tinukso niya si Luden sa pagtawag sa kanya na Boiler Boy, at sinabing masyado ang init. Hindi makapaniwala si Luden. Itinuro ni Ye kung paano siya nasisiyahan sa paghack at pag-slash hanggang noon, ngunit ngayon, siya na ang mang-atake. Nag-charge si Ye muli. Gumalaw siya ng napakabilis, at ito ay dahil sa shadow enhancement sa depensa, lakas, at bilis, na nagpapataas ng mga estadistika ng 200%. Hindi makapaniwala si Luden na ang kanyang kamay ay nawala. Sumpa siya kay Ye. Nagpasya siyang hawakan siya, ngunit ang kanyang kamay ay nag-disintegrate sa isang swing ng mga kutsilyo ni Ye. Gumawa siya ng kapalit na kamay gamit ang lava. Ipinagmamalaki niyang inihayag na hanggat may lava, maaari siyang mag-recover ng walang katapusan at ang kanyang mga atake ay ganap na walang silbi. Sa pagkarinig ni Ye, ay nagangat ang kanyang mga kilay. Tumugon siya na pinagdududahan niya na magagawa niya iyon dahil tila humihina ang kanyang enerhiya. Hinamon siya ni Luden na umatake muli upang ipakita ito. Sinugatan ni Ye ang kanyang mga limbs at hinamon siya na gawin ito muli at muli, ng maraming mga nasusunog na bagay hanggat maaari upang pangalagaan ang mga interdimensional humanoids. Isang lalaki ang nag-alala dahil ang sulo. Hindi siya huminto. Sa kanyang sorpresa, hindi siya makakapag-recover sa kanyang orihinal na estado. Nagtataka siya kung paano ito nangyayari. Sinabi ni Ye sa kanya na ang kanyang enerhiya ay umabot na sa limitasyon nito. Pinilit siyang sumuko. Nag-reason si Luden na wala silang anuman laban sa isa't isa, kaya walang dahilan para sila ay maglaban hanggang kamatayan. Sumang-ayon siya doon, ngunit nag-reason din na siya ay binabayaran ni Chin upang panatilihing ligtas siya. Tumugon si Luden na ang pera ay hindi problema dahil kung ibibigay niya si Chin at
Bumalik sila sa lungsod, bibigyan siya ng higit pa kaysa sa inaalok niya. Nag-aalok siya sa kanya ng 5 milyon. Alam ni Ye na siya ay tutulungan lamang. May posibilidad na si Luden ay magdadala ng mga tao upang maghiganti at maaari siyang mawala ng buhay. Tumugon siya na hindi niya gagawin iyon. Ipinagtanggol niya na nakikita niya siya bilang isang trader na scumbag. Sa pahayag na iyon, nagkaroon si Ye ng ideya at iyon ay gawing trader siya. Kay Qin Shaoang, tiyak na magbabayad siya ng higit pa upang parusahan ang umaatake sa kanyang anak na babae at sa pamamagitan ng pag-save sa kanyang anak na babae at pagdakip sa isang trader. Magkakaroon siya ng boss ng Dragon Gate na 3 kalye na may utang na personal na pabor sa kanya. Ito ay nagkakahalaga ng higit pa sa 5 milyon. Alam ni Luda na siya ay torturahin hanggang sa mamatay sa mga kamay ni Xiaoang at ang organisasyon ay hindi papayag na makawala ang kanyang pamilya. Kung ganito ang mangyayari, gagamitin niya na lang ang isang kristal. Nagulat si Chia na mayroon siyang prison gate, ay hindi magtatagal. Iminungkahi ni Ye na may gasolina sa storage room at maaari nilang gamitin ang apoy upang harangan ang pasukan hanggang sa dumating ang tulong. Fragment. Sinabi niya kay Ye na kung ang fragment na iyon ay masisira, mawawalan ng tanging koneksyon ang Beast Realm sa panlabas na mundo. Mawawala ang portal at sila ay matrap doon magpakailanman. Ipinahayag ni Luden na pinilit siya ni Ye na umabot sa ganitong sitwasyon. Isang sinag ng liwanag ang dumaan sa kamay ni Luden. Ito ay si Ye. Kinuha niya ang fragment at sinugatan ang mahina na spot na nagdulot kay Luden na sumigaw ng malakas. Ang kanyang katawan ay sinugatan sa lahat ng dako at siya ay bumagsak sa lupa. Pagkatapos noon, ang core ay nahila kay Ye na nagbibigay sa kanya ng skill upgrade. Ang Shadow Sense 2 ay naging Ultimate Shadow Sense. Sumunod ang isang rumbling sound. Ipinaalam ni Ching Chin sa kanya na kung wala ang lava at ang enerhiya ng Minotaur na nagpapanatili nito, na matatag, ang Beast Realm ay bumabagsak. Sa labasan ng Beast Abyss, nakalabas sila. Ang ibang mga manlalaro ay nag-uusap tungkol sa kung gaano ito nakakatakot at halos nakalabas na. Ipinahayag ni Chin kay Ye na wala siyang ideya na siya ay kasing lakas at higit pa sa E-rank. Inanyayahan siya niyang sumali sa Dragon Gate Free Street dahil sigurado siyang aalagaan siya ng kanyang ama ng mabuti. Tumugon si Ye na hindi siya interesado na sumali sa anumang organisasyon at hinihiling niyang itago ang kanyang mga kakayahan bilang isang lihim. Hindi na siya nagpatuloy at sa halip ay ibinigay sa kanya ang kanyang. Tumayo sila na magkalikod, bumuo ng bilog, at dahan-dahang umatras. Gantimpala, bago siya umalis, tinanong niya siya kung ang Dragon Gate Free Streets ay nagnanakaw ng mga sandata tulad ng kanyang espada. Sinuri niya ito at sinabi niyang kailangan niyang ibalik ito para sa appraisal at tiniyak sa kanya na anuman ang halaga nito, makukuha niya ang bawat sentimo. Ayos lang iyon sa kanya. Napansin niyang may kaalaman siya tungkol sa mga sandata. Kung mayroon siyang magandang mata para dito. Nakakita siya ng isang buyer para sa lahat ng kanyang mga gamit. Ayos lang din sa kanya kung siya ay lumabas na katulad ng chipcake na si Boss Wang. Hindi siya nasa pagkatalo rin dahil mayroon siyang 1 milyon sa kanyang kamay. Pagdating niya sa bahay, sinuri niya ang prison gate fragment. Nagtataka siya kung ano talaga ito. Sinabi ni Chintia na basta't mayroon siyang sapat na mga fragment, maaari niyang ipataas ang kanyang lakas sa S-rank o kahit mas mataas pa. Ang Rango ay nagbigay sa kanya ng pag-akit. Sa muling paglitaw ng prison gate fragments, nagtanong si Ching kung nandoon pa ang mga bastardo. Alam niyang kailangan niyang pabilisin ang kanyang pagbawi at ang batang iyon. Ang susi. Naisip niya na isang araw kailangan ng batang iyon na harapin ang mga bagay na lampas sa pagkaunawa ng tao. Nag-isip siya kung oras na ba upang bigyan siya ng babala. Sa huli, nagpasya siyang masyado pang maaga at na ito ay magpapalakas ng takot sa maganda ang kanilang takbo habang papalapit sila sa mga drum ng gasolina. Sa oras na maabot, sumigaw si Ye sa kanila na, "Bata!" Nagpasya siyang hayaan siyang lumakas muna. Sa NG Group E-Class Wraith Zone, ang lugar ay nasa ilalim ng lockdown dahil sa insidente sa pagmimina. Nakatayo si Ye sa gilid ng bangin at sinuri ang lugar. Nakita niyang may isang B-class at 3 class na mga guwardya. Hindi siya makapaniwala na nag-deploy sila ng ganoong maraming advanced fighters upang bantayan ito. Sa pag-iisip na may lakas siya, walang paraan para sa kanya na malaman ang katotohanan. Tinanong ni Ching Tian kung ano ang halaga ng pagsisiyasat sa isang mababang E-class dimensional rift. Sumagot siya na ang kamatayan ng kanyang mga magulang at ang katotohanan sa likod nila ay naroroon. Noong mga panahong iyon, binigyan siya ng 200,000 bilang kabayaran mula sa NG Group. Pinilit siya na kunin ang pera at pumirma ng isang formularyo upang kilalanin na ang pagkamatay ng kanyang mga magulang ay aksidente. Nang hindi siya gumalaw, ang mayabang na tao ay nagtanong kung hindi ba ito sapat. Sumagot siya na gusto niya ang katotohanan. Ipinilit ng lalaki na may aksidente at namatay ang kanyang mga magulang at ang iba pang mga minero. Ngunit tinanggihan niya na maniwala rito dahil ang parehong mga magulang niya ay class awakened. Nais niyang pumasok at suriin, umaasang buhay pa sila. Isang malaking lalaking may mga kalamnan ang humawak sa kanya at ipinaalam sa kanya na anumang bagay ay maaaring mangyari sa isang Wraith Zone.
kahit na ang class ay maaaring mamatay. Nag-argue siya na isang E-class na rate zone lang ito, kaya't agad na ibuhos ito sa pasukan. Sinipa nila ang mga lata at itinapon ang kanilang mga sulo upang magliyab. Ang sulo ay nahulog sa. Ang mga wraith doon ay hindi dapat mas malakas sa E-class. Hinawakan ng lalaki ang kanyang kwelyo at sinabi sa kanya na magpakasalan. Nagtalo si Yi na kahit na ang kanyang mga magulang ay naatake, maaari pa rin silang makaligtas. Nagalit ang lalaki, iniisip na sinusubukan lamang niyang kumubra ng higit pang pera. Malapit na siyang mag-punches. Bigla, may sumigaw, tigil. Ito si Ning Donghao, ang chairman ng NG Group, A-Class Awakened. Pinagalitan ni Chairman Ning ang kanyang mga tao dahil nagbigay siya ng utos noon na maayos na aliwin ang pamilya ng biktima. Binigyan niya si Yi ng karagdagang pera upang makatulong sa kanyang mga kasalukuyang problema. Iginiit ni Yi na ayaw niya ng pera dahil gusto lang niya ang katotohanan. Nangako siyang masusuri nila ng mabuti at bibigyan siya ng wastong paliwanag. Naniniwala si Ye sa kanya at inaasahan na lalabas ang katotohanan sa lalong madaling panahon, ngunit sa halip ay ipinanganak nila ang kanyang mga magulang bilang mga magnanakaw at ibinigay sa kanya ang isang bill para sa milyong halaga ng pinsala. Nagkomento si Chinga na walang anuman ang lahi, ang mahihina, ay pinagsasamantalahan pa rin. Pinayuhan siya na mangalap ng higit pang mga fragment ng Rift Gate upang sa sandaling siya ay sapat na malakas, ang pag-uncover ng tinatawag na katotohanan ay kasing dali ng pagsasabi nito. Si Yi ay tahimik, ngunit narinig ni Chintian ang kanyang mga iniisip. Gasolina malapit sa paa ng isang interdimensional humanoid, at ang interdimensional humanoid na iyon ay nasunog. Sinisi niya ang shadow energy ni Chingan sa pagiging hindi mapredictable, na nagdulot sa kanya na mailarawan bilang E-class, at nagtanong siya sa kanya dahil sinasabi niyang kukunin niya ang kanyang katawan, ngunit tinutulungan siya nitong umangat. Nagtanong siya kung siya ay mabuti o masama. Naisip niya na kung napatunayan niya na ang taong ito ay baliw, kung gayon ang kanyang pag-angkin na itataas siya sa S-class ay magiging kalokohan. Sinabi ni Chia na itigil at ipinahayag na kung hindi siya makahanap ng anumang potensyal sa kanya, hindi siya mag-aaksaya ng oras para sa kanya. Tumugon siya na hindi siya nagsabi ng anuman, ngunit siya ay nagagalit. Napaisip siya na lalo siyang nakikita siya bilang isang baliw. Biglang, nakatanggap siya ng imbitasyon sa misyon. Sa Chemical Zone, isang D-class Wraith Zone, isang lalaki sa suit ang nagtanong kay Ye kung bakit siya nahuli. Sumagot siya na malayo ito, ngunit, ang katotohanan ay nagmadali siya mula sa isa pang E-class Wraith Zone. Isang matandang lalaki ang nakilala sa kanya. Binati niya ang lalaking ito na si Uncle Hao. Masaya si Howell na makita siya. 5 taon na mula nang mangyari ang aksidente sa mga magulang ni Yi. Ang ibang mga lalaki na kasama nila ay nagsabi na akala nila naghihintay sila para sa isang mahalagang tao. At gayon paman, lumalabas itong isang deadbeat na halimaw. Ang mga lalaking ito na nagpakita ng kaaway sa kanya ay sina Guer, Gusan, at Buddha, na lahat ay mercenary at class awakened. Ipinaliwanag ng lalaki sa suit na ang misyon ay may kinalaman sa pagmimina, at ayaw nilang istorbohin ang mga advanced fighters. Matandang lalaki ang nagpasalamat kay Ye, dahil kung hindi dahil sa kanya, patay na sila. Dahil nailigtas niya ang kanyang buhay, nangako silang kung siya. Sumigaw si Ger sa kanya na tigilan ang pag-aaksaya ng oras at sabihin lamang sa kanila ang misyon. Ipinaliwanag ng lalaki sa suit na ang Rift ay isang D-class na Wraith Zone at ang kanilang gawain ay hanapin ang yelo na crystal ore at mina ng 60 kg bilang mga sample. Samantala, napansin ni Ye na may mga class awakener para sa D-class na Wraith Zone. Sobrang labis ito. May isang lalaki na nakarobe. Ang pangalan niya ay Hai-Si. Isa rin siyang mercenary at class awakened. Mula sa dugo na lost na nagmumula sa kanila, maaari niyang sabihin na wala sa kanila ang mga disenteng tao. Bukod dito, madalas niyang maramdaman ang isa pang class presence sa loob ng Wraith Zone. Isang lalaki ang nanood sa pasukan ng Rift sa pamamagitan ng kanyang mobile phone. Binanggit niya na ang lahat ng kanyang mga laruan ay nakolekta na. Oras na para simulan ang pangangaso. Ang taong ito ay Blood Leopard. Pangalawang in command ng Black Leopard Gang. Pumasok sila sa Rift at habang naglalakad, tinanong ni Hao si Ye kung hindi siya kailangan ng protective suit. Sumagot si Ye na walang kailangan dahil gising na siya at kaya niya ito. Sinabi ni Son na ang isang umakyat na minero ay isang bihirang lahi. Nagpaalala siya sa kanya na alagaan ang kanyang bibig dahil si Ye ay hari ng mga tambak ng basura. Binalaan si Hao si Ye na huwag pansinin sila. Tiniyak ni Ye na hindi siya mapanganib. Sinuri ni Ye ang lugar at napansin na ang mga halaman roon ay tila sinadyang binago para sa pagtatago at naramdaman niya ang isang nakakubli na pagkamatay ng intensyon sa malapit. Pero sa kanyang isip, minura niya ang walang pusong kapitalista. Sa sandaling nabayaran niya ang utang, agad siyang aalis. Ay mangangailangan ng anumang bagay, ibibigay nila ito sa kanya. Napansin ni Ye ang isang bagay sa likod niya. Mayroong isang malaking estatwa. Ibinahagi ng lalaki sa tabi niya. Nakita niya ang isang bagay na dumaan sa harapan niya. Sa kanyang isip, hindi na kayang pigilin ng stalker na ito. Nagtataka siya kung patuloy ba itong magtatago sa mga anino o kung siya ay may iba pang plano. Sumigaw si San kay Ye na ilipat ang kanyang mga paa.
Sumagot si Hao na bibilisan nila. Alam ni Ye na ito ang perpektong oras upang gamitin ang kapaligiran upang alisin ang mga ito at tumingin mula sa mga anino. Kinuha niya si Uncle Hao at sinabi sa kanya na humawak ng mahigpit. Nagreklamo si Doc na ang minero ay napakabilis, sumigaw sila sa kanya na huminto. Sinabi niya sa kanila na ayos lang dahil ang mga iyon ay mga piraso lamang ng basura at kung iiwan nila sila, magiging kasing gulo na sila. Umupo ang lalaking may pulang buhok sa isang sanga habang pinapanood ang mga Go Brothers. Nagtataka siya kung naramdaman ng iba ang panganib. Inilakip niya ang kanyang bibig sa kanyang labi at naisip na ayos lang din dahil kung ang lahat ay kasing tanga ng tatlong iyon, magiging napaka-boring ng laro. Sinabi ni Dan na maaari niyang sabihin na may kakaiba sa misyon. Mula nang pumasok sila, naramdaman nila na may isang tao na nanonood sa kanila. Sinabi niya sa kanila na huwag maging paranoid. Sinabi niya sa kanila na isang D-rank na misyon lamang ito at ang tatlo sa kanila ay C-ranks, kaya't kaya nila ito. Masama. Inisip niya na kung napatunayan niyang baliw ang lalaking ito, kung gayon ang kanyang pag-angkin na itaas siya sa S-class ay magiging kabaliwan. Sinabi ni Chian sa kanya na tumigil at ipinahayag na kung hindi niya nakita ang anumang potensyal sa kanya, hindi siya mag-aaksaya ng panahon sa kanya. Sumagot siya na hindi pa siya nagsasabi ng anuman, ngunit nagagalit na siya. Ibinahagi niya na natagpuan nila ito matagal na sa minahan. Inisip niya na si Supervisor Wong ay nagplano na ipuslit ito. Pinilit siyang isipin siya bilang isang baliw pa. Bigla, nakatanggap siya ng imbitasyon sa misyon. Sa Chemical Zone, isang D-Class Wraith Zone, isang lalaki na nakasuot ng suit ang tinanong si Ye kung bakit siya nahuli. Tumugon siya na malayo ito, ngunit, ang totoo ay nagmadali siya roon mula sa ibang E-Class Wraith Zone. Nakilala siya ng isang matandang lalaki. Bumabati siya sa taong ito. Na nagngangalang Uncle Hao. Masaya si Howell na makita siya. 5 taon na mula nang nangyari ang aksidente sa mga magulang ni Yi. Ipinahayag ng ibang mga lalaki. Kasama nila na akala nila ay naghihintay sila sa isang mahalagang tao. At gayon paman, lumabas na ito ay isang deadbeat. Halimaw. Ang mga lalaking ito na nagpakita ng kaaway sa kanya ay sina Ger, Busan, at Buddha, na lahat ay mga mercenary at class awakened. Ipinaliwanag ng lalaking nakasuot na ang misyon ay may kinalaman sa pagmimina at ayaw nilang magdulot ng abala sa mga advanced fighters. Sumigaw si Giver sa kanya na tigilan ang pag-aaksaya ng oras at sabihin na lang sa kanila ang misyon. Ang lalaking nakasuot ay ipinaliwanag na ang Rift ay isang D-Class Wraith Zone at ang kanilang gawain ay hanapin ang Ice Crystal Ore at magmina ng 60 kg bilang mga sample. Samantalang, napansin ni Ye na mayroong mga Class Awakeners para sa isang D-Class at ibenta sa black market. Kaya naroon ito. Sumagot si Ye na tila matagal na itong naroroon. Wraith Zone. Sobrang labis na ito. May isang lalaki sa robe. Ang pangalan niya ay Haisi. Isa rin siyang mercenary at class awakened. Mula sa Bloodlust na nagmumula sa kanila, alam niyang wala sa kanila ang mga disenteng tao. Bukod pa rito, bahagyang nakaramdam siya ng isa pang class presence sa loob ng Wraith Zone. Isang lalaki ang nanood sa pasukan ng Rift sa pamamagitan ng kanyang mobile phone. Siya ay umungol na ang lahat ng kanyang mga laruan ay nakolekta na. Panahon na upang simulan ang pangangaso. Ang taong ito ay Blood Leopard. Pangalawang utos ng Black Leopard Gang. Pumasok sila sa Rift, at habang naglalakad, tinanong ni Hao si Ye kung hindi niya kailangan magsuot ng protective suit. Sumagot si Ye na walang pangangailangan dahil siya ay gising na ngayon at kaya niyang hawakan ito. Sinabi ni Sun na ang isang umakyat na menor de edad ay isang bihirang lahi. O pinaalala siya na alagaan ang kanyang bibig dahil si Ye ay hari ng basura na mga tambak. Binalaan ni Hao si Ye na huwag pansinin sila. Tiniyak ni Ye na hindi siya nag-aaksaya. Sinuri ni Ye ang lugar at napansin na ang mga halaman doon ay tila sinadyang binago para sa pagtatago at naramdaman niya ang nagkukubli na pumatay na intensyon sa malapit. Nakita niyang may lumipat sa harap niya. Sa kanyang isip, hindi na makapagpigil ang stalker na ito. Nagtanong siya kung ito ay. Biglang, isang boses ang dumating sa radyo. Natutuwa sila na marinig mula sa kanila. Iniulat nila na ang kanilang sektor magpapatuloy na magtago sa mga anino o kung mayroon itong ibang plano. Sumigaw si Sun kay Ye na lumipat ng kanyang mga paa. Sumagot si Hao na bibilisan nila. Alam ni Ye na ito ang tamang oras upang gamitin ang kapaligiran upang mawala sila at obserbahan mula sa mga anino. Kinuha niya si Uncle Hao at sinabi sa kanya na kumapit ng mahigpit. Nagreklamo si Doc na ang menor ay sobrang bilis, sumigaw sila sa kanya na huminto. Sinabi niya sa kanila na ayos lang iyon dahil ang dalawang iyon ay basura lamang at kung iiwan sila, sila ay magiging kasing ganda ng patay. Umupo ang lalaking may pulang buhok sa isang sanga habang pinapanood ang mga Go Brothers. Nagtaka siya kung naramdaman ng iba ang panganib. Hinawakan niya ang kanyang labi at naisip na ayos lang din dahil kung lahat ay kasing bobo ng tatlong iyon, masyadong boring ang laro. Sinabi ni Dan na maaari niyang sabihin na may mali sa misyon. Mula nang pumasok sila, naramdaman nilang may nanonood sa kanila. Sinabi niya sa kanila na huwag maging paranoid.
Sinabi niya sa kanila na ito ay isang D-rank na misyon at ang tatlo sa kanila ay C-ranks kaya't kayang-kaya nila ito. Sumagot si Sun na nararamdaman din niyang kakaiba parang may pumanahe sa kanyang likod. Inirekomenda niya na bumalik na sila. Sinabi sa kanya, Sector 7 ay inatake ng mga humanoid at kinakailangan ng agarang pagjo. Kumpirmado ng headquarters ang kanilang ulat at nahuminto sa pagpanik ngunit sa oras na sinabi niya iyon, napalawak ang kanilang mga mata. Si S ay inatake mula sa likuran, ang pulang sinulid ay nakabalot sa kanyang ulo. Nakilala niya si Blood Leopard at sinabi sa kanya na pakawalan siya at pwede silang mag-usap. Sumagot si Blood Leopard na paulit-ulit nilang pinoprovoke ang kanilang Black Leopard gang. Kaya, walang dapat pag-usapan. Hinila niya ang sinulid at iyon ay pinugutan ng katawan ni San. Pinanood ng dalawa ang nangyari. Si Da ay napuno ng galit at nag-charge pa sulong. Sinubukan siyang pigilan. Nahuli ng pulang tali ang kanyang kamao at ang buong katawan niya ay napabalot sa mga tali. Ang mga tali ay pumasok sa kanyang balat at sa huli ay nagputol sa kanyang katawan. Natatakot siya kaya tumakbo siya ng kabilis hanggat maaari. Habang si Blood Leopard ay nasa isang galit na estado dahil gusto niya ang mga takot na biktima. Samantala, nagpahinga sandali si Yay at Hao. Tanong ni Hao kung bakit siya umalis sa mga ibang gising na lalaki. Tinanong ni Yay kung may na-offend ba siyang sinuman o anumang grupo kamakailan. Sumagot si Howell na siya ay isang minor, kaya walang paraan na makaka-offend siya sa sinuman. Tinanong niya kung bakit. Inilantad ng ating MC na ang misyon ay isang patibong sa kamatayan at may gustong ilibing silang lahat sa nakabaluktot na lugar na iyon. Ipinahayag ni Hao. Sinabi sa kanila na ang rescue ay darating sa humigit kumulang 2 oras. Nakiusap sila na dumating ng mas maaga, ngunit ang linya ay na siya ay natatakot. Sinabi ni Ye sa kanya na kung may alam siya, dapat niya itong sabihin. Bigla, may lumitaw at sumigaw. Kay Yi dahil hindi siya nagsabi ng kahit ano, kahit na napansin niya ang kakaiba. Sinisi siya sa pagkamatay ng kanyang mga kapatid. Nagkomento siya na ang pagkakamali ay hindi walang silbi dahil tinulungan niyang ilabas ang mastermind bago siya namatay. Ang pahayag na iyon ay nagalit sa kanya. Tinanong niya kung ano ang sinabi niya. Ulitin niya ang sinabi niya na malapit ang mamatay. Nagulat sina nahuli sa pulang mga tali. Sinabi ni Blood Leopard kay Ye na hindi niya inaasahan na siya, isang minor, ay magiging ganoon. Kainteresante, na-activate ni Ye ang Ultimate Shadow Eye. Salamat sa lahat ng nanood. Pakisubaybayan ang susunod na Giga Chat video at magkikita tayo sa susunod. Gayun din, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pagsali sa Summon Club membership. Maaari mo ring suportahan sa pamamagitan ng pag-like sa video at pagiging astig. Sinabi sa kanila na ang tulong ay darating sa mga humigit kumulang 2 oras. Nagmakaawa sila na dumating ito ng mas maaga, ngunit naputol ang linya, at tanging static na tunog na lang ang natira. Nagsimula silang mag-alala dahil ang kanilang mga suit ay may sapat na enerhiya para sa 1 pang oras at kalahati. Ang ilan sa kanila ay nagpahayag na ayaw nilang mamatay dahil mayroon silang asawa at anak na naghihintay sa kanya sa bahay. Isang tao ang nagsisi na hindi siya umalis kahit na isa lang ang makaligtas. Iniisip niya na mas mabuti kaysa sa maghintay na mamatay. Sinuri ni Ye ang kanyang braso. Nagdasal siya na dumating ang tulong sa lalong madaling panahon dahil mababa na ang kapangyarihan ng kanyang suit. Isang kasamahan nila ang hindi siya magtatrabaho ng 1 pang 3 hanggang 5 taon. Sa kanyang isipan, sila ang dapat na naroon. Ang pagkakalantad sa radiation. Tumawag sa atensyon ng lahat at sinabi na dahil ang kanilang mga suit ay hindi tatagal hanggang dumating ang tulong, kailangan ng isang tao na magsakripisyo, at iminungkahi niya na ito ay dapat ng mga matatanda at mga ulila. Nagsabi ang lalaki na si Ye ay walang mga attachment at nalubog sa utang. Kaya't nagtapos siya na ang pamumuhay ay isang pagdurusa para sa kanya. Pagkatapos, ay iminungkahi niya na isuko na lang ni Ye ang baterya ng suit niya. Tinamaan siya ng isang tabla at hinamon siyang lumaban. Natalisod si Ye sa kanyang mga tuhod dahil sa sakit. Hinamon siya nilang labanan. Pagkatapos ay sinakaw siya ng lalaki habang sinasabi sa kanya na kung siya ay ma-expose sa radiation, siya ay magigising. Kaya't binibigyan lang siya nito ng tulong. Idinagdag ng isa na kung magigising si Ye, siya ay magiging kanilang tagapagligtas. Nag-crow si Ye upang makuha ang kanyang maskara. Sinabi niya sa kanila na kung siya ay magigising, ang unang tao na papatayin niya ay sila. Tinukso siya nila na akala niya ay magiging maswerteng tao. Kinuha nila ang kanyang baterya. Pagkatapos kay Ye, tumawag sila ng iba pang tao upang maging susunod. Isang lalaki ang nagtulak sa dalawa bilang isang sakripisyo. Ang dalawang bully ay humabol sa kanya ng siya ay sinubukan niyang tumakas. Umakyat siya sa truck, sumigaw siya sa kanila na kung mamatay sila, sabay-sabay silang mamamatay. Sinimulan niyang sa interdimensional zone ay nagbibigay sa mga normal na tao ng 1 sa 1,000 pagkakataon na magising, ngunit ito rin ay nakamamatay. Kung paanda rin ng truck at ang estatwa ay nawalan ng balanse at nahulog.
Lahat sila ay humabol sa kanya upang pigilan siya dahil kung siya ay makabasag sa apoy na hadlang sa pasukan, tapos na silang lahat. Nagpanik sila ng basagin ng lalaki ang pasukan at nagsimula na ang mga humanoid na pumasok. Naiwan si Ye doon sa lupa. Nahulog ang estatwa sa harap niya. Ang ating batang lalaki ay tumingin sa estatwa at nagtanong kung ito ay tumatawa. Para bang siya ay pinagmumukhaan nito. Lo and behold, ang estatwang ito ay talagang may masamang ngiti sa mukha. At boy oh boy, naisip ko ang estatwa mula sa solo leveling. Ngunit makalipas ang ilang segundo, isang interdimensional humanoid ang lumitaw at tumapak sa estatwa, at ito ay tungkol na kuhanin si Ye. Nagtanong si Ye kung bakit kailangan niyang tiisin ang lahat ng ito. Ang kamay ng humanoid ay tumusok sa kanyang katawan. Naalala niya ang mga pagkakataon na siya ay pinagtawanan, tulad ng namatay ang kanyang mga magulang at ayaw ng mga kamag-anak na alagaan siya, o ang oras na siya ay itinapon mula sa kanyang bahay dahil hindi siya makabayad ng renta o ang mga utang ay naipasa sa kanya. May mga itinatag na tao na lumapit sa kanya at nagbanta sa kanya ng nais niyang imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ang mga liham ng reklamo na ipinadala niya ay nagtapos lamang. Hindi dahil sa kanilang sariling kalagayan, walang sino man ang magsusuot ng hazmat suit at magtatrabaho sa ibang mundo. Habang sila ay sumasakay sa mga kamay ng korporasyon. Ayaw niyang makuha ang kompensasyon. Sa halip, hinanap niya ang katotohanan. Nagpa siya ang lalaki na ibigay ito sa kanya. Ininform siya na ang kanyang mga basurang magulang ay lumabag sa mga regulasyon at nagdulot ng aksidente. Hindi lamang sila nagbabayad, nagdemanda pa sila sa kanya para sa mga milyon na nagdulot ng kumpanya. Nagsara siya ng kanyang kamao. Sinipa siya ng lalaki sa mukha habang sinasabi sa kanya na dapat sana ay pumirma na lang siya ng kasunduan sa kompensasyon at tumanggap ng 10,000, at wala ng lahat ng ito na mangyayari kung hindi niya pinilit ang katotohanan. Nainis ang lalaki sa kanya dahil siya ngayon ang namamahala sa pagkolekta ng kanyang utang, na may 30,000 na interes sa bawat buwan, at ang pangunahing halaga ay dapat bayaran sa loob ng 3 taon. Sinabi niya kay Ye na magpapadala siya ng tao sa ika-15 ng bawat buwan, at kung wala siyang pera, dapat niyang asahan na tratuhin siya ng masama. Mukhang kawawa si Ye, kaya sinabi ng lalaki na bibigyan siya ng paraan. Iminungkahi niya na maging interdimensional minor siya dahil iyon ang tanging trabaho kung saan maaari siyang magkaroon ng pagkakataong makabayad ng kanyang utang. Balik sa kasalukuyang oras, sinabi ni Ye na siya ay patay sa anumang kaso, kaya kung mamamatay siya, hindi niya ito gagawing madali sa kanila. Sa sakyan, ang dalawang lalaki sa harap ni Ye ay nagtsismis tungkol sa kanya. Alam nila siya bilang ang lalaking namatay ang mga magulang sa isang aksidente 3. Hindi siya nagmamalasakit na siya ay mahina at tumangging mamatay na tahimik. Kinagat niya ang halimaw ng buong lakas. Ang interdimensional na nilalang ay itinapon siya. Habang unti-unting nawawala ang kanyang kamalayan, naisip niya kung gaano kabaho ang amoy ng halimaw. Isang anino ang nagsabi na akala niya si Ye ay magbubukas ng ilang uri ng potensyal. Pero lumalabas na iyon ay walang kahulugan na pakikibaka bago ang kamatayan. Ay isang walang kabuluhang pakikibaka bago ang kamatayan. Sumagot siya na kahit papaano ay may nagawa siya, hindi tulad niya. Isang estatwa ang nawasak. Sa pira-piraso ng halimaw na iyon na parang wala lang. Sinabi ng estatwa na siya lamang ang makakapagligtas sa kanya kung ibibigay niya ng masunurin ang kanyang katawan sa kanya. Sumagot si Ye na wala siyang interes. Mas pipiliin niyang mamatay kaysa makontrol, lalo na ng isang pangit na halimaw. Tumawa ng malakas ang estatwa na mas pipiliin niyang mamatay kaysa magpasakop. Tinawag niya si Ye na isang hangal sa pag-iisip na mayroon siyang karapatang tumanggi. Na-activate ang shadow system. Tinawag niya si Ye na isang hangal dahil akala niya mayroon siyang karapatang tumanggi. Ang shadow system ay na-activate. Ang interdimensional humanoid na umatake kay Ye ay nagulat. Pinilit ng anino itong lumuhod. Inangkin ng estatwa ang katawan ni Ye at kinukuha nito ang kanyang paghihiganti sa interdimensional humanoid na tumapak sa kanya. Ang higanteng anino na nilalang ay tumapak dito.